Sapat na matalino. Srimad Bhagavatam 7.6.1. Sinabi ni Prahlad Maharaj, ang isang taong sapat na matalino ay dapat gamitin ang anyong pantao mula sa simula pa lamang ng buhay. Sa madaling salita, mula sa murang edad ng pagkabata upang masanay sa mga gawaing devosyonal, isinasantabi ang iba pang mga gawain. Ang katawan ng tao ay napakahirap makamit at bagamat pansamantala tulad ng ibang mga katawan, ito ay makahulugan sapagkat sa buhay ng tao maaring isagawa ang devosyonal na paglilingkod. Kahit na kaunting tapat na paglilingkod lamang sa Diyos ay maaring magdulot ng ganap na kaganapan sa buhay. Paliwanag. Ang buong layunin ng sibilisasyong Vedic at ng pag-aaral ng Veda ay upang makamit ang perpektong antas ng devosyonal na paglilingkod sa anyong pantao ng buhay. Ayon sa sistemang Vedic, kaya't mula sa simula ng buhay, ipinapakilala ang sistema ng brahmacharya upang mula sa edad na 5, ang isang bata ay masanay sa pagbabago ng kanyang mga gawain upang siya ay lubos na makilahok sa devosyonal na paglilingkod gaya ng pinagtibay sa Bhagavad Gita 2.40. Kahit kaunting pagsulong sa landas na ito ay makapagliligtas sa isang tao mula sa pinaka-nakamamatay na takot. Ang makabagong sibilisasyon na hindi kinikilala ang mga aral ng Vedic na kasulatan ay napakawalang awa sa lipunan ng tao. Sa halip na turuan ang mga bata na maging brahmachari, itinuturo sa mga ina na patayin ang kanilang mga anak kahit nasa sinapupunan pa lamang sa dahilan ng pagpigil sa paglaki ng populasyon. At kung sakaling may batang maligtas, ang kanyang edukasyon ay nakatuon lamang sa pagpapasaya sa mga pandama. Unti-unti sa buong mundo, nawawalan na ng interes ang lipunan ng tao sa tunay na layunin ng buhay. Sa katunayan, ang mga tao ay namumuhay na parang mga pusa at aso. Sinasayang ang kanilang buhay pantao sa paghahanda sa kanilang paglipat muli sa mas mababang uri ng mga nilalang sa loob ng 8,400,000 uri ng buhay. Ang Krishna Consciousness Movement ay nababahala sa paglilingkod sa lipunan ng tao sa pamamagitan ng pagtuturo sa kanila ng devosyonal na paglilingkod na makapagliligtas sa isang tao mula sa muling pagbagsak sa buhay hayop sa lahat ng paaralan, kolehiyo, universidad at maging sa loob ng tahanan. Ang lahat ng bata at kabataan ay dapat turuang makinig tungkol sa kataas-taasang persona ng Diyos. Sa madaling salita, dapat silang turuan sa mga aral ng Bhagavad Gita, isabuhay ito at sa gayon ay maging matatag sa devosyonal na paglilingkod. Malayo sa takot na muling bumagsak sa antas ng hayop. Ang pagsunod sa Bhagavad Dharma ay ginagawang napakadali sa panahong ito ng Kali. Ayon sa kasulatan, Harirnama 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 Eva Kevalam Kalau Nasti Eva Gatir Anyata. Ang kailangan lamang gawin ay ang pagbigkas ng Hare Krishna Mahamantra. Ang sino mang magsasanay sa pag-awit ng Hare Krishna Mahamantra ay ganap na malilinis mula sa kaibuturan ng kanyang puso at maliligtas sa paulit-ulit na siglo ng kamatayan at kapanganakan.
Haribol.